Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Pinarentahang sasakyan na dawit sa nakawan ng krudo. Sasakyan iniipit daw ng pulis sa San Ildefonso. 12K na order ng t-shirt hindi kinuha. Kinuhang supplier naghahabol na. Operator tinanggal sa trabaho. Dahilan? Pagkwestiyon sa pagkakaltas dahil hindi pumasok ng linggo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Hanggang ngayon po, hindi pa po nila na ibibigay yung sasakyan sa akin. Ako po si Elvira Ladea na lumalapit po sa pambansang sumbungan Bitag Helpdesk. Kasi po yung may pinaparkilahan po ako na sasakyan, ngayon po ginamit po sa Nakawan. April 7 po, may pumunta po dito na mga pulis para po ibalita sa amin na yun nga, kung ako yung may-ari at binanggit nga po niya na nasangkot nga po sa Nakawan. Ang sabi nila makipagtulungan po kami sa kanila para hindi daw po magkaroon ng record yung sasakyan. Nag-request na rin po ako ng motion to release sa RTC sa Malolos, Bulacan. Pero ayun nga po, waiting pa rin po hanggang ngayon yung pirma daw po ng piskal. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Ben. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Alright, so sa unang sumbong na pag-uusapan naman natin, itong kanina nabanggit naman na ng ating complainant. So diretso na tayo sa ating complainant ngayon na may-ari ng sasakyan na ginamit sa isang krimen. Itong si Ma'am Elvira Ladea. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning po. Alright. So, Ma'am, itong sasakyan tama ba ni renta? No? Yes po. Okay. Matanong ko lang, paano ba kayo nilapitan nitong umano'y nagrenta ng sasakyan? So, ano po kasi to, sir, bali naghanap po ako before ng bahay na malapit sa school ng anak ko kasi nga magpapasukan na po. Ngayon po, yung asawa niya, nakausap ko, ayun nga po si yung driver na yon na nag-rent sa akin. Nakausap ko po silang mag-asawa. Sabi ko, kailangan ko po, naghanap po kasi ako ng bahay na... Paano mo po kilala itong umano'y asawa ng Ano po, bahay? through Facebook, sir. Nag-post sila ng, may agent sila nang nag-post doon sa bahay nila. Na parang benta po. Ayun. Ngayon po, di pumunta kami. Paano pumasok sa usapan yung kotse? Yung sasakyan po. Kasi po, ayun nga po, ang sabi nila, sabi ko pala, sir, ma'am, sir, kasi kailangan ko talaga ng bahay na malapit po sa school. At the same time po, yung pwede pong pagpaparadahan ng sasakyan ko. Ngayon, doon po nag-open si driver na, ma'am, pinaparke lang mo po yung sasakyan mo. Ano po ba yung sasakyan mo? Sabi ko, H100. Sabi niya, timing ma'am, kasi po naghahanap yung boss ko ng sasakyan. Okay, so doon nagsimula yung usapan ng Opo. pagrerenta. Yes. Then umabot sa punto na nirenta na yung sasakyan. Opo. Tama ba? Okay, nung nirenta na yung sasakyan, para saan daw dapat gagamitin yun? Ang sabi niya po, yung boss daw po niya is nangongontrata ng mga, parang architect, gano'n, engineer. Mga construction. Oo, construction. So, kargahan ng mga materials or if not, mga tao. Ganun Yes, ba? opo, mga plywood, tiles, ganun daw po. Okay. Tapos, gaano daw katagal gagamitin yung sasakyan? Bali, naka-open siya, sir. Parang tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang Then, po. charge lang. Opo. Nagbayad ba sila? Opo, through GCash po siya nagbabayad. So, buo, nabayaran nila lahat ng Opo, nababayaran pag-arkila? po. Okay. Ngayon, ma'am, saan tayo nagkaroon ng problema dito sa pag-aarkila ng sasakyan? April 7, April 6, nagpunta na po ako doon kasi parang kinukutuban na po ako. Gusto ko na sanang bawiin. Hindi, bakit po umabot sa punto na parang kinukutuban ka? Ano ang nangyari? Meron kami GC, sir. Ngayon, nagulat po ako, nabura lahat yung message nila, yung asawa niya, siya, at yung testigo na kapitbahay po nila. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, baka pwede natin puntahan kasi parang kinakabahan ako, ba't ganito, nabura lahat ng message, lahat ng proof ko. So, natakot ka dahil nagsimula sa pambubura, parang nagtatanggal na sila ng ebidensya ng inyong usapan tungkol sana sa bahay na umabot sa pag-aarkila ng sasakyan. Opo. Tama? So, doon nagburahan na sila. Then, gusto mo sanang puntahan, pinuntahan mo ba? Pinapuntahan ko po sa anak ko. Okay. Ano nakita doon? Ang sabi nila, ano daw, nai-report daw yata sa Facebook. Facebook? Opo, yung mga account nila. Paano nangyari na i-report? Anong nag-report? Sino nag-report? Kasi daw po, iisa lang daw po kasi yung mobile number na gamit nila dun sa mga Facebook nila. So Nila parang tatlo. dinown siya? Opo.
Mhm. Okay, ngayon, nung nakita ng anak mo, yung nakakita nun? Opo, pinakita sa anak ko. Sinabi Okay. nila na ni-report Okay, na daw sige. po. So, tungkol naman, ma'am, sa sasakyan, saan tayo nagkaroon ng problema after puntahan? Ano pong mga naging problema doon? Ayun sir, tapos nagre-request na siya ng ipapaayos, ipapatented yung sasakyan namin. Mm. Sabi ko, o sige ganito na lang po. Paano daw papaayos? Kaya may sira daw yata sir yung sasakyan. Tapos papatin, tapos ano pa? Tented daw po dapat Okay, yung ano sasakyan. sige ma'am. So with that said, nag-alala kayo dun sa sasakyan and everything. Ano pong pinakasumbong bakit po kayo nandito? Ayun na nga sir, pagdating ng April 7, alas 3 ng hapon, may pumunta sa bahay na 2 pulis. Mm. Anong sabi ng pulis sa inyo? Kinonfirm po kung ako po yung may-ari ng sasakyan. Okay. So sinabi ko po, ang sabi po nila, na-involved na po sa pagnanakaw yung sasakyan ko. Mm. So sabi ko, pinaparent ko po kasi yun, sir, ano po bang kailangan gawin? Punta ka dun sa, kasi tinimbre lang daw yun sa kanila. Kasi sila yung may hawak ng area namin. Okay, so anong dahilan daw? Bakit pumunta yung pulis? Kukunin ba yung sasakyan? Iniimbestigahan ba nila? Ano daw yung problema? Ayun sir, ang sabi, kailangan lang daw po nilang makonfirm kung ako yung may-ari. Okay, so na-confirm nila, ikaw may-ari. Anong sumunod? Pinapunta po nila ako, makipag-cooperate daw po ako sa pulis para wala daw pong mangyari sa sasakyan ko. Okay. So pumunta po ako sa kanila. Pinakita ko po lahat ng ebidensya na meron kaming kasulatan na nirentahan po yun. Okay. Tapos po, ang nangyari, Sige ma'am, okay. So diretso na po tayo, no? So, pumunta ang pulis, sinabi, kinuha ba nila kaagad yung sasakyan? hiniram nila sir, pangkuha ng Anong hiniram? ang sabi po nila, kailangan nila Kinuha ba ng pulis yung sasakyan nung nandun na sila sa inyong bahay nung April 7? Sir, kasi ganito, yung sasakyan po nandun sa driver. Okay, nandoon. Kailan nakuha ng mga pulis yung sasakyan? Nung time po ng hapon na dumating na sila, nakiusap sila na puntahan yung Hindi, okay. Nag-arkila. Ma'am, ano ang petsa at kailan nila nakuha yung sasakyan? April 7 din po ng hapon. April 7 ng hapon, gabi. nakuha nila doon sa nag-aarkila yung sasakyan mo. Tama ba? Sa akin, sir. Sa akin po. Kasi, Nasa iyo yung sasakyan nung time na pumunta yung pulis? kasi po, sabi po ng mga pulis, kunin ko daw yung sasakyan Okay, para daw sige po... ma'am, para mas clear at mas mabilis, no? Kasi 10 minutes na lang, kulang na tayo sa oras. Kausapin na natin ngayon sa Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasin, Chief of Police ng San Ildefonso Municipal Police Station. Magandang umaga po sa inyo. Sir, good morning po. This is Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasin po, ng Chief of Police po ng San Ildefonso, Bulacan, sir. Yeah, magandang umaga po sa inyo, sir. Ako po si Carl Bitag, naka-live po tayo ngayon. Sir, ano pong ginawang hakbang ng ating police para makuha po itong unit na nagamit sa krimen? Sir, ganito po kasi ang nangyari. Last April 7, 2026 po, may Okay. report po dito sa impilan natin na may nagnanakaw ng krudo sa kanilang dump truck sa barangay Palapala bandang mga 12:45 a.m. hanggang 1:43 a.m. So nakuhanan po natin ng CCTV yung sasakyan, nakipag-coordinate tayo sa LTO at doon po natin nalaman na ito po ay nakarehistro sa pangalan ni Ma'am Elvira Ladea. Yes. So nakipag-coordinate po tayo sa Rodriguez PNP, which they confirm po, pinuntahan po nila yung bahay ni Ma'am Elvira at kinonfirm niya po na sasakyan niya yun at pinaparentahan nga daw po. Then yun po, nagkandak po tayo ng follow-up, hot pursuit para makuha po tong mga suspect po sa pagnanakaw, which in good faith naman si Ma'am Elvira at nakipagtulungan po naman sila. Okay. So itong sasakyan po, ebidensya po kasi ito, sir, object evidence po to para sa isasampa nating kaso. Okay. Yung po, sir. So dinala natin yung sasakyan kasama yung mga suspect sa station po at ipresenta po natin yan sa korte. Naging ebidensya po kasi yan, sir. So Okay. ang advice naman namin kina ma'am, since napatunayan naman namin na hindi nila alam tong pinaggagawa ng mga nagrenta sa kanila, mag-file sila ng motion to release.
korte para balik sa kanila yung sasakyan, which I think they did. On May 21, nag-file na po sila ng motion at napag-alaman po namin na until now, hindi pa po nare-release sa kanila. So sa amin po, sa kapulisan, hindi naman po natin basta-basta may release yung sasakyan kasi nga po... Na walang order ng korte na i-release? Ang korte po ang magdi-decide po dun, sir. Okay. Ngayon, sir, yung sinasabi din yung ngayon sa amin ay dahil naging parang crucial evidence itong sasakyan, kaya kinuha ito sa korte, yes, sir, tama ba? tama po. Object evidence po natin yan. Okay. Kaya subject siya to motion to release bago ipakawala yung sasakyan, tama? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sige. So, sir, with that said, no, stay ko muna sa linya. Kausapin ko ngayon si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa inyo. Ginoong Carl Bitag, magandang umaga po sa ating mga panauhin, lalo po sa kapulisan sa San Ildefonso, Bulacan. Yes, sir. Yes. Attorney, mabanggit ko lang, no, itong ating complainant na kung saan mukhang pinaarkilan niya yung kanyang sasakyan and it turns out itong sasakyan niya ginamit sa isang krimen. Ngayon, itong sasakyan niya kinuha ng pulis, mukhang na safe keep siya because it became object evidence daw sa court. Ngayon, ang sabi ng pulis is maganda mag-file daw sila, ma'am, ng motion to release which was done last May 21, 2026. Ngayon, hanggang kasalukuyan ay hindi pa daw na-release yung sasakyan due to at wala pang desisyon yung korte. So, ano pong masasabi natin, Attorney Batas, kasi yung complainant natin parang gusto na ata talaga makuha yung sasakyan without siguro yung sa court or something. Can you just explain to her, attorney, siguro ano bang dapat gawin dito? Para lang for her knowledge. Maraming salamat po. Ginoong Carl Bitag, magandang umaga pong muli sa ating mga panauhin. Una po riyan, lumilitaw po sa pagsasalaysay dito po sa Pambansang Sumbungan Bitag. Nandoon pa po yung kaso sa prosecutor ng Bulacan sa Provincial Prosecutor's Office pa rin. At lumilitaw po na sa kanila ngayon ang kapangyarihan upang ilabas yung sasakyan o hindi. Ayon po sa rules of court, lalong-lalo na yung rules of criminal procedure at mga desisyones ng Korte Suprema, yan pong mga sasakyan na nahuhuli o di kaya na itatago o di kaya sa wikang Ingles na i-impound ng kapulisan o di kaya sa kautusan ng piskalya o sa kautusan ng hukuman, po pwede naman pong ilabas na kaagad, i-release doon po sa mga complainant. Kaya lang, lilitratuhan po yan, magkakaroon po ng inventaryo, anong kalagayan ng sasakyan, noong ito'y nasa loob pa ng kustodiya ng mga otoridad, ano ang katayuan ng sasakyan, o yung ito'y i-release na doon sa complainant, lilitratuhan po lahat ng anggulo, at pagkatapos, yung mga litrato ang gagamitin pong ebidensya sa hukuman. Okay. Ganon po yung katayuan yan. Ngayon, ang problema po natin, kung Mayo pa nagsampa ng kahilingan, ito pong ating panauhin sa Pambansang Sumbungan ng Bitag, at hindi pa po naaaktuhan, ang atin pong ipapayo na bilang abogado, Ginoong Carl Bitag, magsampa na po ng kaukulang mosyon sa ating mga hukuman. Mag-file na po ng petition for injunction po siya para po mahingi ang utos ng hukuman na utusan ng piskalya, ilabas muna yung sasakyan subject to the usual safekeeping orders, safeguards, para ma-identify talaga yung sasakyan pagka ito ay kailangan na sa hukuman. Ginoong Carl Bitag. Okay. Ano po yung kailangan gawin ni Ma'am Attorney regarding dito sa process? How can she start itong petition for injunction? Pangunahin po dyan, total may sulat na siya, may motion siya to release vehicle sa piskalya. Mag-file po ng ikalawa, motion for early resolution. Kahilingan sa piskalya na maglabas na kaagad ng anumang pagpapasya kung papahintulutan bang marilis ang sasakyan sa kustodiya ng piskalya sa complainant o hindi. At batay po doon sa pagkilos, po pwede pong magsampa ng kaso kung itatanggi pa rin ng piskalya ang pagpapalabas o pagre-release. O di kaya, sa akin po namang nakikita, po pwede naman pong mapakiusapan na yung piskal, i-release na subject to the usual safe procedure, safety protocols, yung pagpapalitrato ng sasakyan. Ginoong Carl Bitag. Okay. So, with that said, siguro, attorney, tanungin ko lang ating complainant, ma'am. Narinig niyo ba yung sinabi ni Attorney Batas? May katanungan ba kayo sa kanya? Ayun, kasi kailangan ko na talaga ng sasakyan.
Pero once again, ma'am, kagaya nung sabi ni attorney, may kailangan talaga tayo sundin na process. Hindi lang po yan simpleng tawag tapos sabihin Yes. na i-release yung Kasi sir, sasakyan. ganito. Stress na kasi ako. Pinangakoan kasi ako nila ng pulis na mapapabilis. At saka, salita nila sa akin, ma'am, nakipag-cooperate ka naman sa amin eh. Huwag ka mag-alala. Hindi namin ano yung sasakyan mo. Tapos nagulat na lang ako, nasa Bulacan na. Yung sasakyan ko po, hulugan pa yan. Hindi basta-basta. Yan po, kukuha ng police, ma'am, ang pangkabuhayan. pinag-uusapan, sige po ma'am, no? Naintindihan ko naman ng inyong sinasabi, pero again, nasa kabilang linya lang naman yung police. Kung gusto mo, whatever they can assist, siguro balikan natin si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gilmore, nandiyan ka ba? Yes, sir. Nakikinig po ako, sir. Oh, sir, mukhang nagiging emotional itong si Ma'am Elvira. Ano pong masasabi niyo, sir, as part ng police? Is there any way that you can assist, help her regarding this case, or kahit pag-follow up dun sa prosecutor? Possible ba yan? O sa fiscal, kung sino man? Yes po, sir. We can assist Ma'am Elvira pa. Actually po, ginagawa naman po natin yan. Nagpa-follow up tayo lagi sa korte po regarding po sa motion ni Ma'am Elvira. Kasi yun nga po, yung sasakyan nandito lang sa station na lagi po namin pinapan para ma-release na po yung sasakyan. Kasi naintindihan ko po yung hinaing ni Ma'am Elvira. Ginagamit nila ito, sir, sa business nila, sir. Saka alam ko, hinuhulugan pa to. Yes. Siguro, sir, kung may magawa kayong paraan, siguro pakiusapan or something na magawa ng paraan, or if you can go personally dun sa kung sino man na fiscal or prosecutor, I think that would be nice gesture siguro, sir, on your end as Chief of Police. Magagawa niyo ba yun, sir? Yes, sir. Yes, sir. We will do, sir. Actually, ready naman po kami. We can give our manifestation na ang pulisya ay wala pong pagtutol sa release po ng sasakyan. Okay. Kasi na-inventory naman po natin at na-picture na ibigay na natin lahat ng documents kay Ma'am Elvira. Alright, okay. So, Police Lieutenant Colonel, with that said, aasa po kami doon sa gagawin yung action also as well. But if again, if hindi po ma-release ka agad, may other remedies naman siya. So, with that said, Lieutenant Colonel, sana magawa niyo ng paraan. Maraming salamat po sa inyo. Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po. Tutulungan po natin si Ma'am Elvira. Alright. Attorney Batas, with that said, any final words po bago tayo magtapos ngayon? Opo, magpapasalamat lang din po tayo sa ating kapulisan diyan po sa San Ildefonso, Bulacan sa kanilang maagap na pagtulong at pagtiyak. Natutulungan po itong tumungo dito po sa pambansang Sumbungan, Bitag. Maraming salamat po, Ginoong Carl Bitag. Alright. So, ma'am, sabi daw yung COP, gagawin niyo na lang ng paraan para makausap sana. But then again, Sana. kung sakaling wala pa po, yun po yung mga remedya na pwede nyo pong gawin. Okay po, Yes, please, sir. Kasi sabi kasi, sir, ng staff doon, baka daw umabot Yeah. pa ng 1 year. Yes, yes. Okay na po, ma'am. So, yun po yung remedya. Alam nyo na po. So, with that said, maraming salamat. Ha? Thank you po, thank you. At Sana magbabalik mas tayo after ng mapabilis. commercial break. Ito pa po sa Sumbungan Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Operator tinanggal sa trabaho. Dahilan, pag-question sa pagkakaltas dahil hindi pumasok ng linggo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Lapit po ako sa pambansang Sumbungan, sa Bitag, para ilireklamo ko po ang aming trabaho sa kumpanya. Nanggal po ako dahil po ako nagreklamo po ako bakit nagkakaltas sila ng linggo. Pag linggo, alam ko wala sa batas yun, oras ng pahinga yun ng tao eh. Gusto ko po mangyari, bayaran lang po ako ng 10 years ko na pinaghirapan.
Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Alright, so kasama natin dito sa ating studio itong mismong complainant natin na si Eupresemo Adige. Magandang umaga po sa inyo, sir. Alright. So, sir, unang-una, kamusta po tayo? Ako lang po. Okay naman tayo? Alright. So, sir, kayo ay lumapit dahil ikaw ay tinanggal sa trabaho. Tama po ba? Opo, tinanggal po ako sa trabaho. Okay. Ano po, sir, yung dahilan kung bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Kasi po, yung niliklamo ko pa yung kasi po nagliklamo po ako sa trabaho namin na yung linggo po, kinakatasan po kami. So, sa linggo, kinakaltasan ka? Oo, ng 300 po. Yeah. Ano bang araw dapat yung day off mo pagdating sa isang linggo? Martes po liop ko eh. Martes day off mo. Oo, Martes. Nagde-day off ka pa ba ng Martes? Hindi na po. Pinapasok mo yung Oo, Martes? pinapasok po yung Martes. Mhm. Tapos ngayon, yung linggo na lang, hindi mo pinapasok? Opo. Mhm. Kaso minsan pinipilit po kami pumasok. Pag hindi kami pumapasok, kaltas 300. Tapos pag Lunes naman, na regular na araw, kaltas pa rin 200 pag hindi kami nakakapasok. Kaltas 200. So, kada hindi pasok, wala man lang yung absent muna or yung mga late, ganyan, walang mga pinagbibigyan. Wala po. Bagkus, kaltas ka agad? Kaltas agad po yan. Okay. So, aside naman doon, sir, meron ka pa bang ibang reklamo kung ano ba naging problema? Yun nga po yung niliklamo ko sa kanila kasi nagliklamo po ako doon tungkol sa linggo. Hindi, okay, sige, sir. May Pero- nakikita kasi akong parang sunog dito sa Ito po sir, nakwante sir, nasabugan po to sa trabaho. paano Yung nasabugan? pagsalong po namin sir, may kasamang langis Pagsalang mo ng bakal. bakal. Opo, kasama po ng langis. Kasi may parang langis, kaya Oo. parang pumutok siya. Oo, pumutok sa mabog. Tapos natalsikan ka. Po. Anong ginawa ng kumpanya? Wala po, binigyan naman po ako ng amoxicillin sa kamit namin. Yun lang. Opo. Hindi ka man lang pina-ospital, pinagamot? Hindi po. Hindi ka ba pumunta sa ospital ng sarili mo? Hindi po kasi nung tenong po, di na po nakakapasok nun eh. Kaya walang-wala po talaga ako. Kailan to nangyari? Yung yung March po nang nangyari to. March nangyari 13. ang aksidente. Ano Opo. naging assistance ng kumpanya? Wala lang po, pinatawag lang po ako doon. Tapos sa kumpanya na binigyan ako ng gamot. Tapos yung isang linggo po na binayaran po sa akin yung isang linggo ko. Eh samantala po na 3 linggo po ako nakatambay sa bahay. Na hindi po ako nakakapasok. So yung isang linggo, binayaran nila. Yung 2 linggo, hindi nila binayaran. Hindi po binayaran nila. Tapos wala man lang kahit anong medical assistance. Wala po. Okay. So, ano pa ba yung ibinigay sa'yo? Meron daw atang binigay sa'yo na parang pauna. Yung binigay po sa akin, akala ko kasi, yun, tulong na po sa akin yun. Magkano akala mong tulong sa kanila? 1,000 po binigay sa akin. Kaya pala, pag bigay sa akin ng sahod ko, bawas pala yun, bali pala yun. 1,000 ibinigay sa'yo. Opo. Pagkatapos, pagkabigay sa'yo ng 1,000, akala mo tulong nila sa'yo dahil dun sa nangyari sa'yo yung aksidente, pero kaltas pala. Kaltas pala yun sa akin. Okay. So, gusto ko lang mabalikan itong binabanggit mo na tuwing linggo, kinakaltasan ka. So, Tuesday, yung assigned mong day off, pero ginagawa mo lingguhan, hindi ka pupasok. Opo. Bakit mo naman napag-isipan na linggo na hindi mo sinusunod yung Martes? Kasi yung kuwan po kasi sa sobrang pagod. Pagdating po kasi ng Sabado, sobrang pagod na po namin. Hindi namin Bakit hindi mo na lang kinukuha yung pahinga sana ng Martes? Kasi, kung naman kasi yun, sabi ko kanya. Kasi, minsan pagdating ng linggo, minsan hindi kami nakakapasok, minsan 2 araw, sir. Kasi, mabibigat po mga panalang namin, sir. Hindi, sir. Tinatanong ko lang naman, kunwari, Tuesday. Oo. Diba? Yan ang assigned day off mo kasi bilang isang empleyado, Monday to whatever day it is, isang araw entitled ka sa isang araw, isang pahinga sa isang linggo. Opo. So, bakit hindi mo, sir, ginawa ng paraan na Tuesday kung anong assigned araw mo na pahinga, nagpahinga ka? Hindi, minsan sir, pumapasok din ako ng linggo. Pag pinapasok ko ng linggo, yung loob ko rin, pinapapasok ko rin. Kung nakakabuo rin ako pag oras. So, hindi lagi na Hindi linggo hindi ka nakapasok? Oo, hindi naman lagi, sir.
So may time lang na hindi ka nakapasok ng linggo pero kinaltasan ka kagad ng isang araw. Opo. Hindi ka man lang binigyan ng warning bago umabot sa punto na ng kakaltas? Ay, hindi po. So diretso ka agad. Diretso. Meron ba silang polisiya na binigay sa inyo, diniscuss sa inyo, pinag-usapan ninyo? Kasi sinabi na sa akin, pag mag-absent ka, walang bayad, hindi bayad yung araw mo. Tapos kakaltasan pa kami ng 300. Yun ang kuha nila, patakaran nila. So hindi bayad ang araw mo tapos kakaltasan ka pa? Oo, ng 300. Okay. So ngayon naman, sinubukan namang hingian ng panig ang MK or MAKEY Industrial Corporation tungkol sa inilapit ni Presemo. Nakausap ng bitag ang HR ng kumpanya na si Marivic. Ayon sa kanya, inilapit at itinaas na raw niya ang reklamo ni Presemo sa management. Naghihintay na lang daw siya ng feedback mula sa management para maibigay sa bitag. Ang feedback. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang binibigay na pahayag o panig sa bitag. Well, siguro masasabi ko na lang dito sa mismong kumpanya na ito. Well, unang-una, dapat may proseso bago tayo magkaltas. Pangalawa, kung meron sinapit ang ating trabahador in said work, dapat meron yung kahit anong compensation dahil na-disgrasya siya sa trabaho eh. Hindi yung 1K tapos gagawin niyo pa cash advance dun sa tao, babawasan niyo pa. Parang ang nakikita ko dito, parang hayok na hayok kayo sa kaltas, no? Parang isa to sa mga kumpanya na nakita ko na kada kibot, kada mali, kaltas. Bakit? Para makamura kayo? Yan ang masasabi ko dyan sa MAKEY Industrial Corporation. MAKEY. Okay, sige. Nakausap naman ng bitag ang opisina ng BPLO Valenzuela. Ayon sa kanila, may permit at registered daw sa kanilang opisina ang MAKEY Industrial Corporation. Handa rin naman daw silang i-assist ang complainant kung sakaling pumunta ito sa kanilang opisina. Well, siguro with that said, diretso na tayo dito sa ating Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment ng Kamanava Office, si Attorney Jonathan Lardino. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jonathan. Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Carl, to your viewers and listeners and to your staff. Alright. Thank you for having me. Sir, attorney, gusto ko lang sana na ilapit itong case ni Presemo na isa pong trabahador sa isang industrial company. Ngayon, there are two issues na parang ang nangyayari is hindi na nga siya binabayaran sa araw niya kung absent siya. Kinakaltasan pa siya ng additional 300 pesos para dun sa kanyang pag-absent. Kada kibot, kada mali, may mga kaltas sila. I don't know if diniscuss ba sa kanila na maayos, kung may memo ba na binaba. So I don't know if it falls under dito sa tinatawag din yung illegal deduction, and also as well, may isa pang issue na nagkaroon ng aksidente sa trabaho. Pagkatapos siya ay parang nasunugan dito sa balat. Wala man lang naitulong, may 1K daw ibinigay pero cash advance pa daw dito kay sir. So nakakabahala lang sir on the part ng namin na parang ganito yung pamamalakad ng isang kumpanya na kung saan hirap na hirap yung mga tao nila na parang hindi pwede kumilos at gumalaw, kada kibot, kada mali, kaltas. So ano pong patakaran natin sir dapat sa kaltas? Kada kibot, kada mali, pwede ba kaltasan ka agad? May mga ganon? Yes, no. Actually, hindi siya po pwedeng kaltasan nang wala siyang consent, no? Unauthorized yan, no? And without legal basis, no? Illegal deduction yan under Article 113 ng ating Labor Code, no? Okay. Even if there is a company policy that runs in contrary to our existing law, that policy of deduction as a penalty should be abrogated. Hindi Okay. yan dapat implement ng company. Bawal po yan. Well, based on the statements, allegations ng ating complainant, we will I will immediately recommend the conduct of inspection for that company. Okay. Second, dun sa kanyang nangyari sa kanya, no? Nalulungkot din ako kasi bakit ganyan ang situation? Meron tayong existing Republic Act 11058 at under Department Order 252-25. Dapat meron silang proper occupational safety and health program. May safety health committee sila. Lalo na yung kanilang nature of business is very hazardous. Hazardous yung high risk yung kanilang operation.
Bakit, why is it that way, no? I think the safety officer should answer for that if they have. If they don't have, they are subject to administrative fine. Yes. Titingnan po natin lahat yung nangyari na yan. No? Even yung advance payment pala, yung kanilang ibinibigay. Yes. So, kinakaltas din sa sahod. Yes. That is not allowed under the existing law and our existing implementing rules and regulations. Yes, kasi sir, yung kinababahala lang namin dito, no, pagdating sa kada mali, kada kibot, kaltas ka agad. Pero pagdating dun sa aksidente sa trabaho, nasabugan dahil may halong langis ang kanilang ginagawang parang bakal, natamaan si sir, nasunugan ng balat, ang ginawa lang ng kumpanya ay pina-advance pa siya ng 1K at babayaran niya pa yung 1K niyon imbis na tulungan. So nakakita niyo sir yung kalupitan ng kumpanya? Parang Yeah. kada kibot, kaltas, pero pagka may kinakailangan ng tulong, sige, ito lang muna, cash advance muna. Ha. Tapos may binabanggit pang binigyan ng mefenamic, ano ba? Amoxicillin lang po. Mefenamic at amoxicillin. Para nangyari, binigyan ng pain reliever imbis na talagang gagamutin yung sakit niya na nakuha niya dahil doon sa trabaho. So I don't really see the humanity dito, sir, na kung saan ay tinatrato nila bilang mga tao. Parang tinatrato na parang robot. Kunwari mga robot nasaktan, ito, lagyan na lang ng ganito para hindi lang masunog pa. Parang ganun lang, sir, yung dating. Ano bang nakikita nating dole dyan? Yeah, oo. Kapag ganyan ang situation, we will check into it, no? Magkakaroon ng investigation yan. In fact, ang employer ay may responsibility to report, no? Kung may mga work accident, illness report na dapat i-require sa kanila, no? Katulad niyan, nangyari yan. At titingnan natin kung may report sila. Yes. Even the employees have the right to report that, no? Okay. Even the employees have the right to refuse, no? Unsafe work. Kasi kung ganyan ang sitwasyon, pwede siyang dumulog sa amin dito sa DOLE. Okay. Kaya I would encourage nga yung ating worker to please visit us or if you can assist him, no? Para at least matulungan natin talaga, mapatawag natin yung kumpanya na yan. Yes. Aside from the fact na magpapakonduct talaga ako ng inspection dyan, because we value life. No? We will never tolerate that. No? Agreed. Under the leadership of our secretary right now, Secretary Tolentino. Alright. So with that said, sir, appreciate namin yung naging statement nyo na ngayon and nakikita naman namin yung passion and yung talagang gusto nyo masolbahan yung problema ni sir at mismo puntahan yung kumpanya para i-check. So, with that said, sir, kami nagpapasalamat also as well and we'll assist itong complainant para papuntahin sa inyong tanggapan, sir. Opo, salamat po, Sir Carl. Sana matulungan natin yung worker natin. Alright. Thank you so much, sir. Okay. So, nakuha nyo na. So, ang sabi, tutulungan ka, mag-i-inspection, lahat titignan. Kasi mukhang malaking problema at itong mismong company, hindi ko maintindihan kung paano sila magpatakbo ng kumpanya na parang tingin ata sa'yo, robot, o ito, may panami ka muna, ito, inumin mo na. Sakit lang yan, sakit na, malayo sa bituka, parang ganun ba ang sabi? Diba? Anong sabi sa'yo nung binigay sa'yo yung gamot? Yun lang po, sabi sa akin, inumin ko roto para hindi lumala. Tapos yung hindi pa gaano magaling, sir, pinapapasok agad ako. Sabi ko naman sa kanila, hindi pa po magaling to. Wala bang parang medic or safety officer ang nagsuri sa'yo nung time na na-aksidente ka? Wala po. Sila lang po. So, paano malalaman kung ikaw ay fit to work na? Sa kanila kasi yun ang So, walang nagsusuri talaga na eksperto sa inyo? Walang Wala kahit sinong titingin or kahit man med-cert, hinihingi, walang ganun? Wala. Alright. Okay. So, with that said, sir, talagang mukhang tansya-tansyahan lang tayo dito. Parang mekaniko na walang alam sa kotse. Parang nilalagyan lang langis. Tapos, okay na yan. Parang ganun na lang ang dating sa akin eh. So, with that said, sir, ako nagpapasalamat na lumapit kayo dito sa amin. Inaasa din tayo na kikilos kaagad ng doon. Okay, sir? Salamat po, sir. Alright. Maraming salamat din sa inyo. At magbabalik tayo, itong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. 12K na order ng t-shirt hindi kinuhang supplier naghahabol na. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut.
Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Taon din po ako sa utang dahil sa transaction ko. Lumapit po ako sa programang BTAG para ireklamo si Rachel Geronimo dahil po siya ang nag-front sa akin para order ng 12,063 pieces na shirts para sa event nila. Mula January po, sa first batch, nakapag-provide ako ng 599 pieces na t-shirts pero hindi po kinuha ng. And then si Rachel, inutusan ako na picturean yung invoice para ma-declare na na-deliver na yung 599 pieces na t-shirts sa bahay nila. At para kinabukasan, mabayaran na rin po ako ng. And then, that time po, yun din yung simula na palagi akong pinapaasa ni Rachel sa payment. Nireklamo din ako ng mga suppliers dahil meron pa akong danyos na binabayaran dun sa second supplier ko. And then sa first supplier, nasa kanya pa yung 500 pieces na t-shirts. Yun din yung hinahabol niya sa akin. Sir Ben, Sir Carl, sana matulungan niyo po ako sa problema ko pong ito. Dahil wala na po akong malalapitan talaga. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Alright, so makakasama natin ngayon sa studio itong si Ma'am Marie Chris Ramis, itong naging supplier ng t-shirt. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Carl. Alright. So, ma'am, kayo daw ay kinuhanan na may 12,000 na t-shirts. Tama po ba? Opo, umorder po sa akin ng 12,063 pieces po na t-shirts. 12,063 pieces of t-shirts. Malaki. Opo. Para saan daw to? Para sa event daw po ng company nila. Isa po siyang malaking company which is Amazon po. Dati po siyang empleyado ng Amazon that time, January. And then Confirm ba na talagang siya ay empleyado doon sa kumpanya? base po sa pagkakaalam ko, doon po siya talaga nagtatrabaho. 6 years po siya. Yes, but did we get any confirmation or may nakuha ba tayo ID na talagang siya ay nagtatrabaho or may nakakuha ba tayong tawag galing doon sa mismong kumpanya na talagang confirming siya ay isang empleyado doon? Wala po, sir. So ano pong discussion sa'yo? Ano bang klaseng event? Para saan daw sana yung t-shirt? Prime Day event po nila tuwing March po ginaganap. So January, actually December pa lang po, nabanggit na po niya to. And then January, Yes, ano ba yung event? Para sa mga customer ba yung mga t-shirt? Para sa mga Employee empleyado? po. Ano yun? Parang team building nila? Conference? parang ganun po. Kasi 3 branch po nila dito. Manila, Davao, tsaka Cebu. Okay. Lahat ng employee po magsusuot po ng ganong t-shirts. Okay. So ngayon ma'am, paano mo nakilala itong tao na nag-order sa'yo ng t-shirt? Pinsan po siya ng dati kong kinakasama po. Yung tatay ng anak ko po. And then tuwing ano po kasi, lagi siyang pinapalaya sa kanila. And that time, nakakasama ko po siya dun sa isang bahay po. Okay. So basically, pinsan ng ex-partner mo. Opo. And then itong pinsan, siya ba mismo ang direktang nakipag-usap sa'yo? Opo. Siya ang una nag-message sa'yo? Napag-usapan po namin yun. Hindi po siya through message. Paanong napag-usapan? Pinuntahan ka niya dun sa iyong bahay? That time po kasi is pinalayas nga po siya dun sa bahay nila. So dun siya nagstay sa bahay nung dati kong partner po. And dun din kami nakatira. So napagkwentuhan po namin yun dun. Na So doon sa bahay ng dati mong partner, doon kayo Opo. nag-usap tungkol sa t-shirt? Opo. Paano niyo ba nabanggit sa'yo? Na siya nga daw po yung naghahanap ng mga supplier para sa mga kailangan po nila sa company. Like nung December po kasi is Noche Ano bang Buena. trabaho nun? May trabaho ba siya? Opo. Sa Amazon nga po. Confirm tayo dyan na talagang doon siya nagtatrabaho. Na-confirm ko lang po through email po kasi doon po kami nagpapalitan ng Email, okay. Paano nasabi mo na email talaga ng taga-Amazon yun or doon sa malaking kumpanya? Yun po yung pattern nung ano po nila, email address po.
Ano nakalagay doon sa email address? At amazon.com po. Tapos may check pa, parang verified. Tama? Opo. Okay. So parang with that, doon ka na nagtiwala na mukhang confirmed yung mismong email. Opo. Pagkatapos, mukhang okay naman lahat. Saan nagkaroon ng problema? Nung payment na po, nakagawa na po ako ng yung supplier ko po. Kasi middleman lang po ako dito eh. Kumuha po ako ng 2 supplier para maggagawa ng t-shirt so and ikaw print. ay middleman. Opo. Kinausap ka nitong nirereklamo mo si Rachel. Opo. Pagkatapos, meron ka mga supplier na pinangkuhanan ng Opo. t-shirt na hanggang ngayon hindi mo pa nababayaran dahil hindi ka pa binabayaran. Opo. Tama? Okay. So, hindi ba muna nagpauna or na hindi ka ba nanghingi ng pauna ng down payment para doon sa mga t-shirt? Kasi ang explain po sa akin ni Rachel is, ang ano daw po yun, through PO. So, base sa ano niya po, explanation niya sa akin. Nag-release ba sila ng purchase order sa'yo? Opo. Meron ba tayong kopya niyan? Meron po. Pirmado din po nung senior HR po nila yun. So, nagkaroon ng purchase order sa'yo. Ano nakalagay doon sa purchase order? Talaga mukhang lihitin mong talaga? Opo. And then, yung senior HR po, kinonfirm ko din po dun sa through LinkedIn po kung sino nga po yung pumirma po dun. Dun ko lang din po na confirm na taga nga po. Pero hindi ko pa po kinokontak that time yung Kinontak mo lang yung nakita mo sa online na talagang nagsasabi na siya ay taga-HR. Tama? Opo. Ano na po yun? April na po. Lampas na doon sa Opo. naging petsa na dapat promise yung mga t-shirt. Opo. Okay. So, hindi ka nagkaroon ng verification bago i-proceed yung proseso? Opo. Kasi tiwala po talaga ako sa kanya eh. Okay. Nagkaroon ba kayo ng ibang pagdulog or pag-uusap aside dito sa paglapit mo sa amin ngayon? Sa barangay po. Ano nangyari doon sa barangay? Unang patawag po kasi is June 4. Tapos, sinabi po doon na pinalayas nga daw po. Kaya hindi na natanggap yung patawag. So, sunod po is June 8. Yun na po yung nagkita Okay, po kami. skip na tayo dun sa part na nagharap kayo. Nagharap ba kayo? Opo. Ano nangyari dun sa pagharap ninyo? Nangako po siya dun sa barangay na June 16 daw po, magkita daw po kami sa RCBC Dasma. Kasi dun daw po yung may kakilala daw po. So nangako na siya na dapat magbabayad na siya? Opo. Magkano dapat babayaran niya? Kasi ang pinakita niya po sa aking cheque, kuno po Hindi, na... magkano na ba dapat ang babayaran? Yung outstanding sa'yo? Lahat po ng t-shirts ay 3,163 po. Yun po ang dapat niyang babayaran. 3,100 pesos lang? Hindi po. Hindi, kaya nga, Pieces. tinatanong ko magkano Almost lahat, hindi pieces yung hinahanap ko. Opo. Almost million po. 1 million. Almost 1 million? Opo. Okay. So, nagkaroon na siya ng pangako na dapat babayad na siya. Opo. Nagpirmahan na kayo ng kasunduan. Opo, sa barangay. Kailan kayo nagpirmahan? June 8 din po. June 8, nung last month lang. Opo. Okay. So siguro with that said, kausapin natin ngayon itong mismong lupon ng Barangay Salinas 1, Bacoor, Cavite, si Armando Monzon. Magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga po. Yeah. Sir, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon dito sa ating pambansang subungan. Sir, ano pong masasagot natin dito sa naging problema nila ma'am na nagkaroon daw ng usapin sa inyong barangay? Opo sir, tama po yun. Nangako mo naman po si Rachel, yung ating complainant na magbabayad po siya sa June 16, 2020, parang ng Tuesday po yun sa RCBC Dasma. Ngayon po sir, ito po yung nakapit po sa kasunduan nila sir. Basahin ko po. Ano po yun, sir? Hello, babasahin ko po yung kasunduan po nila. Yes. Ano po na pagkasunduan, Sir Armando? Ito po. Ako si Rachel Joy Geronimo na nangangako kay Margaret Icatlo Ramis na kami ay magkikita sa RCBC Las Marinas sa Tuesday, June 16, 2026 para magbayad at ingkas ng cheque para sa mga unpaid na t-shirt. Ito ay sa oras ng 11 a.m. Ang halaga ay, sir, ang nakalagay pa nga ako dito, 3 million eh. Yung halaga ay 3.943328. Opo. Okay.
Ako po ay may kasamang 2 trabahador Sige. ng Amazon upang magdala ng bayad. Okay, sige po Sir Armando. Kuha na po. Acknowledgement. Okay. So, Sir Armando, ang sabi is by June 16, magbabayad na dapat dito sa isang branch ng isang bangko. Oo, sa barangay. Opo. Tapos, nalaman nyo ba yung update kung nagbayad na ba or hindi natuloy ang bayad? Anong rason? Bakit di natuloy? Kung rito ang ating complainant na si Maricris, hindi raw po pumunta si Rachel. Okay. So, ano pong ginawa ng ating barangay given na hindi tumupad yung kabilang panig? Ang sabi po sa amin ni Maricris, kaya ito, inabisuhan po namin siya na balik ka sa sa inyo po. At ang sabi, para po ay ma-update. Okay. Sir Armando, nabigyan po ba natin ng CFA, Certificate of File Action? Bigay po kami ng CFA po. Okay. So, nakay-ma'am na kung anong gagawin niya, kung magpa-file ba siya ng case or what? Okay. Sir, andito po sa kasunduan nila, decision na po ng ating complainant kung hindi po matutuloy ang bayaran po nila. Okay. Sir, nandyan po ba si Rachel? Rachel ba ang pangalan nito? Sir, ito po, pinuntahan po namin kanina sa bahay po nila. Ang nakausap ko yung kapatid, ang sabi po, ayon po sa kapatid, hindi na po nauwi doon si Rachel po. Hindi na daw doon nauwi. Opo. Okay. So with that said, Sir Armando, maraming salamat po sa bigay ninyong impormasyon. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Kung meron po kami may tutulong, welcome po, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you. Okay, so ganito ma'am siguro, no, I think aabot talaga sa punto na unang-una gagawa ka ng hakbang para makapag-file ng case. So we can assist you dun sa part dun sa pag-refer dun sa ating Police Executive Master Sergeant ang makakausap natin. Yes po. Kasi I think maganda yun na para once na mapagulong mo, mapaalam mo doon sa kumpanya kung talagang doon siya nagtatrabaho. If talagang confirmed na doon siya nagtatrabaho, it can be brought up which could cause yung so-called pagkatanggal niya kung sakaling umabot sa ganun na punto. So, with that said, itong investigator ng Bacoor Component City Police Station, si Police Executive Master Sergeant Fredo Drigo Herco. Magandang umaga po sa inyo. Po sa inyo, sa lahat po ng mga taga-subaybay. Alright. Sir, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Sir, gusto lang sana namin ilapit itong case ni Ma'am Maricris na kung sana mukhang naloko siya dun sa pagkukuha ng mga t-shirt. Siya po ay isang middleman. Ngayon, may mga kinuha na sa supplier. Itong umano'y client niya or principal niya, hindi po tumupad sa usapan. So ano pong magagawa ng ating kapulisan dito? Yes sir, actually sir, kagabi magkausap po kami ni Ma'am Maricris. Andito po siya sa aming station. Okay. At napag-usapan nga po namin yung kanyang problema. At kung ano po, yung mga circumstances po. At actually, noong pong una, ang nakausap niya na yung isa po nating investigador dito, si Corporal Pedriña, na kung saan po ay napayuhan na nga po siya na padala na po ng final demand letter itong si Rachel. Okay. Mm-hmm. Para pagka po naipadala na at na-receive na po yan, tutulungan po namin siya, pag bumalik siya dito, tulungan namin siya na ihanda po yung kanyang reklamo at matulungan namin siya na may repair po yung kanyang criminal complaint sa Office of the City Prosecutor po ng Bacoor. Okay. Dangan nga lang po, kagabi po sa pag-uusap namin, parang hindi pa po yata na ipapadala at nare-receive nung kanyang nirereklamo, yung kanyang demand letter na pinadala niya raw po sa LBC. Kaya ang naging usapan po namin, basta po nakuha na niya yung proof, mayroon na po kasi siyang proof ng pagpapadala. So ang kailangan po natin yung proof na naipadala at natanggap na po nung tao. Yeah. Hihintayin po namin pagbalik niya rito para po siya ay matulungan namin na maigayak po yung kanyang reklamo. Sige sir. So nakuha ko yung inyong gustong mangyari na kung saan magpapasa po siya ng final demand letter dun sa umunay tao. Para naman mapakita doon sa ating court kasi yun ang final requirement para po makapagsampa ng kaso. Tama po ba? Yes po sir. Bali, requirement po kasi ng korte na nag-exert siya ng efforts
na makukolekta bago na siya nagsampa ng kanyang kaukulang Okay. kaso. So ano pong hinahanda natin sa kaso laban dito sa tao na hindi tumupad sa usapan? Sa pag-aaral po natin dyan sa reklamo ni Ma'am Marie Chris, pwede po tayong mag-file ng kanya swindling estafa. Okay. And andyan naman po yung mga elemento at yan naman po ay patuloy pa rin naman natin pag-aaralan, sir, lalo na pagka bumalik siya rito. Okay. Pinagagaya po namin lahat ng dokumento na may kinalalaman po sa kanya reklamo. Okay, okay. So with that said, sir, kami naman siguro aasa dun sa inyong pag-assist dito kay ma'am tungkol dito sa pag-file ng case. So, asahan po namin, sir, ang inyong tulong. Maraming salamat po sa inyo. Yes po, sir. Opo. At yun naman po napag-usapan na po namin ni Ma'am Marie Chris. Anytime po, basta bumalik po siya rito at kumpleto na yung ating dokumento, yung kanyang dokumento, tutulungan po namin siya na maigayak at mai-repair po yung kanyang kaso sa Office of the City Prosecutor, Bacoor City. Alright. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo. Okay po, sir. Maraming salamat din po. So, meron tayong statement dito sa kay Rachel Joy Geronimo na sinubukan tawagin ng ating mismong staff. But siguro, subukan muna natin i-ring bago natin basahin yung statement. Tignan natin kung talagang sasagot itong si Ma'am Rachel Joy Geronimo. Siguro, parinig lang natin yung ring kahit i-dial nyo na lang. Tignan natin kung sasagot. Parinig lang natin yung yan. Isa pa. Try pa natin isa pa. I-ring nyo ulit para marinig ng ating mga nanonood ngayon na talagang sinusubukan natin, ginagawa natin ang lahat para matawagan. Parinig lang natin sana yung ring. Okay. So, narinig natin na hindi talaga sumasagot itong si Rachel Joy Geronimo. Pero bago yan, gusto ko lang muna tanungin, ikaw ba ay nakapunta na dun sa opisina? Pumunta po ako nung bandang June po. Pumunta po ako sa Anong nadatnan mo doon? wala po yung mga HR doon eh. Pero pinag-iwan po ako ng letter doon. Pero bago po yun, nagkaroon na po ako ng communication doon po sa boss ng Amazon po. Which is, siya po din yung nagbigay sa akin ng email address niya. And pinareport po sa akin lahat ng evidence po na hawak ko, conversations, lahat po. So, nai-report mo na doon sa trabaho? Opo. Okay. And nagkaroon na rin po kami ng Zoom meeting, which nung nakapirma po doon. And then yung lawyer po nila sa ibang bansa. Ang advice po nila ay wala daw po silang masasabi sa akin na solution or kung ano po yung matutulong nila sa akin. Pero tinitake daw po nila yun na serious matter po sa company po nila. Kailan ka nag-report? Pumunta po ako doon, mga bandang June po. Pero nung mga April first week po, nag-email na po ako doon sa boss nila. Yeah, kailan kayo nag-usap? Kasi sa mo, nag-Zoom kayo, nagkaroon Opo. kayo ng proseso. Kailan yung... June din po. Mga June, end, itong opo. June. So, sabi naman nila na action nila. Tama? Opo, pero wala po silang Yeah, assurance. no solid Yes commitment, po. pero at least ina-acknowledge nila kasi they'll have to investigate internally muna bago nila paabutin sa punto na may gagawin silang aksyon at i-informahin ka. Yes So po. siguro with that said, meron tayong statement na galing kay Rachel Joy Geronimo na sinubukan na makipag-ugnayan dito sa ating programa, dito sa Pambansang Sumbungan Bitag Help Desk, dito kay Rachel Joy Geronimo. Pero mamayang 2 p.m. pa raw siya available para makuha ang kanyang panig dahil nasa trabaho pa siya dito sa isang kilalang kumpanya na nabanggit ni ma'am na sa... Ang masasabi ko na lang siguro dito kay Rachel Joy Geronimo, magbilang-bilang ka na lang siguro ng araw bago ka mawalan ng trabaho. Kasi kung talagang seryoso ka, ayusin mo na. Kasi kung hindi, aabot sa punto, mag-iimbestiga ang iyong mismong kumpanya, gagawa ng paraan yan, baka umabot sa punto na pati ikaw matanggal ka sa trabaho. Ayaw naman natin pare-parehas yun. Ito kasi si ma'am, kawawa naman na kung ano-anong sinabi ninyo, na pinangakuan nyo ng kung ano-ano, kaya gumawa ng hakbang. Pero kayo naman na nagkulang. So, itong Rachel Joy Geronimo na isang empleyado ng kilalang kumpanya dyan sa may bandang Pasay City. So, siguro with that said, kausapin na natin yun si Attorney Batas on what he has to say regarding this case. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas.
Magandang umaga po, Ginoong Carl Bitag Tulfo, at magandang umaga po sa ating panauhin. Ang pangunahing magiging pananagutan po noong pong umorder pero hindi ko kumuha, pananagutang sibil. Kailangan po bayaran, kahit po hindi nagamit, kailangan pong bayaran nung umorder yung pong mga t-shirt na kanyang in-order. Sapagkat tungkulin po ninyo yan sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. At kung hindi po siya magbabayad, kahit po hindi niya napakinabangan, siya po ngayon ay po pwedeng demandahin ng sum of money plus interest plus damages and attorney's fees. Ginoong Carl Tulfo. Alright, okay. So, siguro attorney, on the side naman, advice dun kay ma'am. Kasi I do understand na siya ay naloko on that part. Pero ano ba dapat ang gawin niyang mga pag-iingat sa susunod? Pagdating sa mga transaction, kahit kakilala niya, kahit close sa kanya, ano po siguro yung attorney yung safety measures para maiwasan yung ganitong klaseng panloloko sa kanya? Una po, kailangan tiyakin na magkakabayad yung pong umu-order, lalo na po sa ganyang karaming t-shirt. At ang katiyakan lamang po niyan, dalawa po ang kaparaanan ayon po sa batas. Una, pa-issuean po ng cheque, yung pong halaga na nasasakupan ng kontrata ng bilihan. At kung hindi man, pilitin po magkaroon ng tinatawag na bond, performance bond, para kung hindi man nakatupad sa bayaran, sa anumang kadahilanan, yun po ang pwedeng hatakin nito po ang ating supplier. Ginoong Carl Tulfo. Okay, with that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw pong muli. Alright. So, with that said, ma'am, okay na ba sa inyo ang nabanggit ngayong araw na pag-usapan? Inere po natin itong manay sumbong ninyo. Okay na po kayo? Gusto ko lang po sana, yun nga kasi si Rachel po until now nangangako pa rin po siya eh. Well, yun lang ang gusto ko. Well, po ang sa akin, ma'am, kahit ilang beses na mangako yan, wala pong Opo. mangyayari. Aasa at aasa ka lang dyan. No? Opo. Kasi naloko ka na eh. Dalawang beses ka na basically naloko, ma'am. Marami na po. Unang beses yung doon sa t-shirt, pangalawang beses doon sa barangay. So ano pa bang chance na ibibigay natin? Dapat na talagang kasuhan yung tao na yan. Opo. Alright. So siguro with that said, ma'am, maraming salamat, ha? Thank you po, sir. Alright. And gusto ko lang siguro sabihin huli dito kay Rachel Joy Geronimo, sa lahat ng mga tao na nakakita dito sa ating programa ngayon, kung kasamahan nyo, katrabaho nyo po yan, si Rachel Joy Geronimo, tapikin nyo siguro, sabihin nyo, magbayad ka na. Yun siguro ang masasabi ko dyan. So with that said, magtatapos na tayo sa ating programa ngayon, Pamasusumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.